So yung unang tao, ito mga, sabi ng isang tao, paano ko naman ilalabas yung galing ko, yung potential ko, kahit galingan ko naman, 300 pesos pa rin yung sweldo ko. Alam niyang may potential siya, yun nga lang, kahit galingan niya, 300 pa rin. Yung isang tao, sabi naman ng isang tao, bakit ko naman gagalingan? Ba't ko ilalabas yung potential ko? Eh yung katabi ko nga, tamad-tamad, 300 din sweldo, parehas lang kami. Yung isang tao naman, sabi ng isang tao, ba't ko naman ilalabas yung galing ko? Ba't ko ilalabas yung potential ko? Eh hindi naman ako mapapansin ng boss, hindi naman ako mapopromote. Tama? So lahat po binibigyan natin reason para hindi lang mailabas yung potential. Pero alam natin sa sarili natin na may potential tayo. Na once na ilabas po natin yung potential na yan, matindi po yung result niyan. Kaya mapapansin mo dito, merong tahimik lang, biglang pinokos, ginalingan sa training, nilabas yung best niya, nagulat ka na lang naglabas ng sasakyan. 4 months lang, 3 months lang, kahit tahimik, nakita mo na sa kanto lang nakatayo, tingnan mo yung katabi mo, tingin kayo sa likod. Yan, mga ganyan lang, ganyan lang. Nakatayo lang, nakatingin lang, pero magugulat ka after 4 months, makita mo na lang sa Facebook, naglabas ng sasakyan. Biglang lumabas yung galing, yung potential niya. Pili niya na doon lang siya sa likod, kaya o kaya yan. Pero dahil sa training na natutunan niya, biglang lumabas yung galing. So magugulat ka, grabe tong taong to, katabi ko lang yan Kasabay ko lang sa training yan, pero ngayon nakakotse na. Ngayon kumikita na ng 50,000 pesos. Yung potential niya, nilabas na niya. Tama? So guys, itodo mo, ilabas mo yung potential mo, yung galing mo. Sabi nga ni BRC, kung magaling ka na ngayon, hindi pa yan. Baka 20% pa lang nilalabas mo. Kung piling mo okay ka na, baka hindi pa yan, baka 60% pa lang yung nilalabas mo. Itodo mo pa, lalabas yung 80, 90, 100%. Pag lumabas yan, ibang ikaw na yan. Yun na yung potential mo. Magugulat ka, ibang-iba na yung resulta mo. Kami, eto, usap-usapan natin, nakikita ko kila J-Lim, kila Proy, sabi nila, paano mo naramdaman nung lalabas na yung binibigay na yung blessing sa'yo? Nung binibigay na yung blessing. So dumating po kami dun sa point na namanhid na yung utak namin. So wala na kaming pakialam sa rejection, sa yung mga, kahit ano wala na. Manhid na kami, basta trabaho lang trabaho. So nagugulat kami, yung income namin, hindi na namin napapansin, lumalaki na pala. Hindi namin napapansin, lumalabas na yung galing namin, nagkakaresulta na pala kami. So nakakapansin na noon yung mga apply, yung mga cross, sabi, parang laki na ng group mo, laki ng kinikita mo So kami hindi na namin napapansin kasi nawala na sa amin yung reklamo. Kumbaga naubos na yung reklamo namin, lumabas na yung totoong potential. Basta nandun na kami sa point na trabaho ng trabaho. Wala kami pakialam kung umuulan, umiinit, malayo, malapit, or kung ano pa yan. Basta bira lang ng bira ng bira. So nakita namin, dun lumabas yung potential namin na todo. Kumbaga manhid na yung pakiramdam namin, hindi namin alam, nire-reject na kami. Hindi namin alam, hindi na pala sumasali ano namin, yung mga pinoprospect, pero hindi na kami nasasaktan kasi nga yung potential na lumabas na naman na kami. So doon na nag-umpisa na bumuhos yung encoding, yung pay-in, tapos yung income namin lumaki ng lumaki ng lumaki. Kaya guys, kung nandun ka pa sa stage ngayon na puro reklamo, mainit, apply, nakatent ako ng Ziesel, apply, may bayad, kung may mga reklamo ka pa guys, medyo malayo-layo pa yan. So, pag dumating ka doon sa point na wala ka ng pakialam, pira ka na lang ng bira. Yung pagising mo ng umaga, hataw agad, bira ng bira, kung saan-saan, strike, anywhere ka, hataw ang hataw. Yung manid na yung utak mo, basta ang gusto mo, bira lang bira, hataw lang hataw, puno-puno yung schedule mo. Magugulat kayo, yung blessing nandiyan na pala binibigay na paunti-unti. Kailangan tingnan mo rin yung sarili mo ngayon, nasang stage ka. Nandun pa rin ba tayo sa puro reklamo? Nandun ka pa rin ba sa ganong estado ng buhay mo, ng attitude mo, or wala na? Kasi pag hindi pa binibigay yung magandang blessing, ibig sabihin meron pa pong inaayos. Prepare ka pa. Kasi pag prepare ka na, doon na ibibigay yung blessing, magugulat ka, ang dami mo na palang encoding. Dati kinikita mo 20,000, ngayon nagpi-50,000 ka na pala. Lumalabas na po yung galing, yung potential mo, kaya pag nakita ka ng crossline, yung magugulat sa'yo. Dati kilala ka niya, eto ka na ngayon, ibang-iba ka na. Potential mo lumalabas na. Kumbaga nagta-transform ka na. Ibang ikaw na yan. Malamang 90% na yung gumagana sa'yo. Malamang 80% na yung dating 15% mo. And then last,
Isa po sa ginawa namin, yung written goals. Kailangan meron tayong goals. Sino po yung may mga goals dito? Taas ang kamay. Ayan. Kasi pag nagre-negosyo ka, at wala kang goals, parang ka naglalaro ng basketball. Alam niyo basketball? Di ba limahan? May dalawang referee. Naglalaro kayong basketball na walang ring. Anong itsura? Di mo alam kung kailan ka mananalo. Bira wala kang goal. So number 1 goals, isulat mo lang ng goals mo. Kailangan po isusulat mo siya sa papel. Nababasa mo siya everyday. Kailangan binabasa mo yung goals mo everyday. Written goals mo yan. Number 2, make a dream board. So gagawin mong dream board lahat ng sinulat mo. Sobrang effective po ang dream board. For example, gusto mo ng kotse, Montero, anong model, anong kulay. Kailangan alam niyo po ba yung mga model ng kotse? So ang kotse po, merong manual, merong automatic. So ano po ba yung automatic? So ibig sabihin po ng automatic, hindi po siya manual. Matic siya. Yung manual naman, hindi siya automatic. So kailangan alam mo yan. Yung mga model na yan. And then pagka ginawa mo na siyang dream board, gusto kong income, 50,000, ganitong model, ganito. Next, practicein po natin yung visualization. Kailangan binivisualize mo yung dream board mo. Kasi walang kwenta yung dream board mo, pagkatapos mong ginawa, tinikit mo lang dyan, di mo naman binivisualize. Visualization po ito yung law of attraction, na pag ginawa mo to, mas mapapabilis yung manifestation. Binivisualize mo na dinadrive mo, kaya i-suggest ko yung gusto na magkaroon ng resulta, pumunta kayo ng kasa, sakay kayo ng kotse, huwag kayong mahiya, amuyin mo yung loob mo ng amoy. Kailangan hawakan manubela, kailangan ma-imagine mo sa imagination mo anong itsura ng loob ng kotse. Anong amoy ng brand yung kotse. Yung sinasabi po ni Chris, ginagawa ko rin po yung pumupunta ng Jeep, Rubicon. Kasi ang coding po ng Montero ko, every Tuesday. So pag lumabas yung Jeep, so ang gagawin ko, every Tuesday is Rubicon Day. Ayan. Kasi coding yung Montero. So palitan lang po yan. So 5 po kami maglalabas ng Rubicon. So magtatay naman kami ng Rubicon Club. So unti-unti lang po para masaya. So ito po yung maganda. Pag may nag-Rubicon na, yung mga naka-Vios, magmumontero na. Ibig sabihin mo, yung walang kotse, magkakakotse na. Yan. Ganun lang po kasimple yan. So yun lang po, may share ko sa inyo. Practicein nyo po yung visualization. Thank you so much and happy networking.